In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy his consolations. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, good day everyone. I am Sister Marie Chris, and I am going to report today about the disease of leptospirosis. So, yung content ka ng aking report, introduction about leptospirosis, yung causative agent niya, mode of transmission, then pathogenesis and clinical manifestation, laboratory diagnosis, and treatment and prevention. So first, ano nga ba yung leptospirosis? So medyo familiar na sa atin ang sakit na ito kasi kadalasan itong sakit na ito ay lumalabas tuwing tag-ulan. Then, kilala din natin kung alam naman natin na yung sakit na ito rin ay nagmula sa ihi ng daga. So, yun nga, ang leptospirosis ay isang bacterial disease na naapektuhan both humans and animals. So, hindi lang ito para sa tao, kundi ito din ay nararanasan, makikita din natin, ang maapektuhan din ito ay mga hayop. So, ito din daw ay tinatawag na whale disease, which is commonly a zoonotic infection dito sa buong mundo. Then, yun nga, yung whale disease ay isang siyang form na bacterial infection na kilala na as leptospirosis na nakikarry out by animals, most commonly rats and cattle. So, yung whale disease, kung matatalakay pa natin siya, so yung whale disease ay yung pinaka-severe form ng leptospirosis. So, dun sa phases ng leptospirosis, meron sa clinical manifestation niya, meron siyang 2 phases. So, yung whale disease is siya yung pang-secondary phases ng leptospirosis disease na matatalakay naman natin dun sa clinical manifestation niya. So, ngayon naman po ay dadako naman po tayo dun sa causative agent ng leptospirosis. So, yung nagkakos po ng leptospirosis, ito po yung Leptospira interrogans. Isa po siyang corkscrew-shaped bacteria. Isa po siyang spirochete with internal flagella. So, ito po ay napakabilis gumalaw, lalo na po sa water. So, meron po itong flagella na kung saan ito yung mabilis po siya nakaka-transfer patungo dun sa tao na dun sa host po. So, dahil nga siya ay isang zoonotic infection, zoonotic disease, which is coming from animals going to human. So, yung kanyang definitive host po ay yung especially yung cattle, pigs, horses, dogs, rodents, and wild animals. So, akala natin yung rat lang po yung pwedeng maging carrier po ng Leptospira interrogans na pwedeng mag-cause po ng leptospirosis, kundi yung iba rin po mga animals. Ang mas common lang nga po na alam natin ay ito po mga daga. Po, kung paano po tayo mai-infect nitong leptospirosis, kung paano po makakapasok po sa atin itong Leptospira interrogans. Meron po tayong 3 mode of transmission, yun yung direct contact, indirect contact, at saka droplet infection. So first po ay direct contact. Kapag po tayo ay nagkaroon ng direct contact sa urine or tissue of an infected animal,
lalo na po kunyari yung na anuhan po tayo, na ihian or na na naka-contact po tayo direct dun sa animals na nagkakarry po nitong Leptospira interrogans. Then, indirect contact naman po ay kapag meron po tayong sugat, then tayo po ay naglakad or tumawid dun sa contaminated water or contaminated na lupa. So, kapag meron po tayong sugat, then meron pong napakalaki po ng possibility na mag-enter, mai-infect po tayo nitong Leptospira interrogans. Then, indirect din po yung pag-ingest po ng contaminated food or any water. Then, sa droplet infection naman po ay through sa air po. Kapag kunyari po ay yung sa hangin po ay nalanghap po natin, for example, yung ihi or yung droplets po nung ihi nung animals ay napunta po sa atin. So, may infect po rin tayo agad doon. Especially kung meron tayong mga open wounds sa ating katawan. So, mabilis pong mag-enter po sa atin yung Leptospira interrogans. Transmission, yung human to human transmission po is very rare lang po siya. But, meron po siyang na-document po na it can be po through sexual intercourse or breastfeeding. Transmission also daw po ay can occur also through animal bites po. Tapos yung mga tao nga po na mostly nakakakuha po nitong leptospirosis nito, yung mga tao po madalas po na yun, tumatawid po sa baha, yung mga mahilig magbisita po sa mga maligo sa mga ilog, sa mga sapa or any po na minsan po hindi tayo aware na contaminated pala yung area na yun. So, isa rin po yung pag-visit po sa mga area kung saan po may mga poor sanitation. Yun po yung minsan marami pong naninirahan ng mga daga, mga hayop po, yung mga iba-iba po mga yung hindi, yung nga po poor po sa mga sanitation. Tapos, isa pa din po yung mga may hilig sa mga animals, especially yung mga wild animals na hindi natin alam na infected pala sila nitong Leptospira interrogans. Yung pathogenesis po ng leptospirosis po ay yun nga pong primary mode po ay through contact with water, soil, or vegetation na na-contaminate po with the urine of infected animals. So, once na nakapag-contact na po, then yung leptospirosis po ay pag nagkaroon po ng chance, mag-enter po sa human body through skin abrasions, mucous membranes, or pag-ingest po ng contaminated food or water. Then, kapag po nandun na sa loob ng host yung leptospira, then siya po ay pupunta dun sa mga iba't ibang virus tissues ng organs. Then yun nga po yung kanyang tinatarget po yung liver, yung kidneys, and yung central nervous system. Tapos dun po magmumultiply na po yung mga tissues na. Then magli-lead na yun sa localized infection. Then kapag naman yung bacteria ay nag-enter na dun sa bloodstream, mag-spread na siya dun sa buong katawan ng tao. Then yun, magkakaroon na siya ng systemic infection. At dun sa stage na yun, magkakaroon na rin siya ng mga symptoms. Or sometimes, asymptomatic siya. Manifestation. So, dito po sa leptospirosis, nag-occur po siya in 2 phases. The first phase po, yun yung pong may fever, chills, headache, muscles, aches, vomiting, or diarrhea. So, ito po yung mga minor pa. Mga minor
symptoms or mga minor na sickness pa po yung nararanasan. So, dito po ay nakaka-recover pa po yung patient, pero babalik po ulit yung sakit na yon. Then, dun sa second phase, ito na po yung severe na tinatawag, na kung saan po nag-occur na po dito yung panibagong sakit. Kunyari po yung kidney or liver failure or yung meningitis. Another disease na po. Nag-a-atake na po yung infection at nagiging panibagong disease na po siya. Then, yun nga po, yung first phase po niya ay yung tinatawag na systemic phase, kung saan nag-occur po siya ng 5 to 14 days after infection. So, yun po mga minor symptoms: fever, chills, sore throat, severe muscle aches, and then headache. Then, ito po yung second phase, yung immune phase. So, ito na po talaga, inaatake na po yung system ng tao, nung human, nung host po doon. Then, ito po yung nag-occur ng after 6 to 12 days of illness. So, yung symptoms po niya, yung fever, inflammation of tissues covering brain and spinal cord, then stiff neck, then headache. So, ito nga po yung sinasabi ko sa inyo na Well disease. Nasa second phase po siya ng leptospirosis. Ito na po yung severe na leptospirosis kasi po nag-occur na po yung panibagong infection, kunyari po doon sa mga system po ng tao. Yung infection nga po sa liver, infection sa kidney, then yun, nagkakos na rin siya ng meningitis. So, yung nga po niya, wide range of symptoms ng leptospirosis po, yung high fever, headache, chills, muscle aches, vomiting, jaundice, yung pag-yellow po ng skin, eyes. Then, meron din siyang red eyes, abdominal pain, and diarrhea, rash. So, ito po yung pinaka-common o wide range symptoms ng leptospirosis. Tawag na serological test o screening. Then, ito po yung nagde-detect ng leptospiral antibodies. Meron tayong serotype specific test, and then yung MAT or microscopic agglutination test. Ito po yung gold na tinatawag na gold standard. When it comes sa treatment naman po, yung leptospirosis po can be treated by drinking antibiotics such as doxylin or penicillin. So, kapag naman siya, severe na siya, ang tinitake naman po ay yung IV penicillin, then yung ceftriaxone. Then, pagdating naman po sa prevention ng leptospirosis, isa lang po napakahalaga natin gawin ay yung pag-avoid po natin sa pagliligo sa mga baha or kahit na doon sa mga freshwater sources, kasi pwede lang siyang pwede siyang makontaminate ng mga animal urine, especially kapag yung mga wild animals, especially anywhere mayroong mga daga. So, napakalaki din ng napakalaki din ng possibility na magkaroon tayo nitong leptospirosis, lalo na kapag yung mga pag nagtag-ulan, kapag bumabaha yung mga kanal, yun, napakalaki ng possibility na ma-infect tayo. Yun, i-prevent din natin yung prevent rodent infestation, yung pag natin sa mga daga. Kailangan nating mag-ingat lalo na sa mga daga. Then, avoid direct contact with potentially infected animals. So, ito rin yung napakahalaga na mapabaksin natin yung mga animals natin. Kung ano man yung alaga natin, napakahalaga na ipabaksin natin sila for protection.
Then, kasi pwede silang mahawa or pwede silang maging carrier ng Leptospira intergrams. So, isa rin din yung napakahalaga na ano natin is yung maiwasan natin yung paglalakad ng barefoot. Lalo na kapag tatawid tayo ng baha or kapag pag tag-ulan, lalo na sa mga pag malapit tayo sa mga kanal, sa mga poor sanitation place, napakahalaga na magsuot tayo ng boots, yung tamang mga protection na kailangan natin gumamit ng mga protection. Then yun nga, yung protektahan din natin yung mga gamit natin, yung kunyari mga kaldero, mga baso natin sa bahay na pwede rin ma-contaminate, kunyari naihian ng daga o ng anumang animals. Then yun, ingatan din natin yung mga open wounds natin. Kailangan natin yun ma-cover at ma-disinfect at magkaroon ng proper dressing. So, kasi para ito ay maprotektahan kung sakali man tayo ay mapunta sa isang contaminated area. Then, yun nga, proper cleaning, proper hygiene ng ating proper cleaning ng surrounding area natin, ng ating mga lugar, ng ating mga bahay. So, if i-ask natin kung meron bang vaccine sa leptospirosis, so sa ngayon wala pang nahana o nasi-search na appropriate vaccine for leptospirosis. So, according sa DC ay wala pang no vaccine approved for use, especially sa United States, na pwedeng makaprevent ng leptospirosis in people. So, yun nga, ang ina-advise lang sa mga tao is to follow the proper pwedeng to protect themselves from this kind of disease. So, yun lang and maraming salamat.